Napapansin nyo rin ba na sa tuwing January o ngayong buwan na 'to, panahon ngayon ng pagkuha ng business permit o renewal ngayong buwan na 'to, ang daming mga posts sa online, hindi lang 'to tungkol sa mga salon owners 'no, pati rin sa iba't ibang business na yung iba, nagrereklamo, hindi naman sa nagrereklamo pero parang nahihirapan silang makakuha ng permit sapagkat ang mahal daw, ang laki daw ng gastos at wala daw silang pondo pa ganon. At yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi na to. Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Wala tayong alam dyan. Pero meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao siya. Naalala ko kasi, no? Nag-scroll ako sa Facebook kanina. Ang daming post ng tungkol sa renewal, tungkol sa mahal ng gastusin, tungkol sa permit, 'di ba? Tapos, kwento ko na lang sa inyo, no? Kasi dati, alam nyo dati, ganyan din ako, no? Na-experience ko din yan. Yung Zell Salon kasi is 4 na taon na. At hindi, taon-taon, every January, ganyan din ang problema ko. Hirap ako sa paghanap ng pera, kung saan ako kukuha. Wala akong pondo, at kung ano-ano pa, no? Ang dati kasi ginagawa namin, share ko na lang din sa inyo. Alam naman natin na renewal sa January. O, alam ko na yan kasi ilang taon na tayo sa business. Pero ito yung problema. Hindi natin na paglagyan o lagay ng ibang pera para doon sa renewal, no? Yung ginagawa yung ginagawa ko kasi dati sa tuwing January na, tsaka pa ako maghahagilap kung saan kukuha ng pera, kung saan ako makahanap pambayad sa renewal o panggastos o pambigay sa bookkeeper. Yan ang mga problema ko dati. At dahil nga sa mga negosyante tayo, malamang sa malamang, ikaw rin, umaasa ka sa benta ngayong January, di ba? Ganyan din ako O, ganyan ka rin siguro, no? Na umaasa ka na malakas ngayong January. Pero, ang totoo, hindi yan nangyayari. Hindi lahat maraming benta niyan. Lalo na ngayong nagdaang mga buwan, di ba? Nung Disyembre, hindi ganoon kalakas. Na akala natin malakas siya. Kaya, ang solusyon ko doon, todo hanap ako ng benta. Todo hanap ako ng mauutangan para makakuha ako ng pang-renew. At kung minsan nga, inadidelay pa o hindi na ituloy yung process, di ba? Kasi pag humingi na yung bookkeeper natin ng pondo, wala tayong maipamigay. Kaya, isa din yan sa problema ko dati. Naakala ko, ngayong January, maraming benta. Kaya nung na-realize ko na parang may mali dito. Parang may mali dito sa ginagawa ko. Kasi 4 years na yung Zell Salon. At yung cycle na yan, paulit-ulit. Tuwing January, kulang ako ng pondo pang-renew. Di ba? Kulang ako ng pera para sa renewal. Umaasa ako na baka lalakas yung benta ngayong January, ikukuha ako dito ng pondo. Minsan nga, inadidelay pa na umabot pa ng February tsaka tayo makakuha ng permit. Kasi nga, doon tayo kinakapos sa pondo. Yung sa pera, di ba? Wala tayong extrang pera. At ngayong araw na to, meron akong isi-share sa inyong technique ko na ginamit ko ngayong last December, no? Na para hindi na ako mamumblema sa renewal. At yung technique niyan, yan yung tinatawag kong itabi mo technique. Itabi mo technique, ang bangis. Oo, dyan sa technique na yan, no? Ang ginagawa kong diskarte dyan, noong Disyembre kasi, hindi naman tayo tinamaan ng mahina. Oo. Sa totoo lang, medyo, okay, lumakas din ng konti. Hindi nga lang ganun kalakas dati. Pero, alam na namin na renewal pagka January. At sinisigurado namin na
meron kaming ekstrang pera, pondo na pang-budget namin para sa renewal. Kaya nagtabi kami ng expenses na hiniwalay namin noon pa lang Disyembre. Ang alam lang kasi natin, ang gastusin ng Disyembre, yan lang yung bonus, yan lang yung 13th month, mga sahod, mga regalo, at Christmas party kung meron kayong ganon. Pero hindi nyo inisip na by next month ng January, business renewal. Kaya yan din yung problema ko noon. Kaya ngayon nga na may technique na ako na itabi mong technique, nakapagtuloy-tuloy yung renewal namin. No? Kasi kung hindi ako nagtabi, malamang sa malamang, isa din ako sa mga namumblema saan makahanap ng pondo ngayong January. Dahil na-experience ko yan last year, no? Na wala kang pera, nag-isip ka kung saan ka mangutang, at eto pa yung nakakatawa dyan. Dahil sa maraming nakakaalam na negosyante ka, na salon owner ka, walang isang magpapautang sa'yo. At nagmayabang ka pa last year, December, dami mong binigyan ng regalo, ngayon, nga ka ngayon. Oh. Ang kalaban kasi natin dito, mga salon owner, no, mga negosyante dyan, yung stress, no? Yung problema na dapat kasi may solusyon na yan. Kasi nangyari na yan last year. Pwera na lang kung unang taon mo ngayon, di ba? Oh, yan yung problema natin. Umaasa tayo sa big, ay, naku, may benta pa yan. Pero kadalasan, hindi yun nangyayari. Naniniwala kasi ako na bilang negosyante, bilang salon owner, bilang entrepreneur, kailangan alam mo na yung mga paparating. Mga bayarin, dapat alam mo na yan. Mga gastusin, dapat alam mo na yan. Hindi pa nangyayari yung problema, no? Alam mo na. At meron ka dapat na pangtapal dyan, pang-counter dyan. Kasi alam mo na Disyembre, maraming gastusin, may bonus, may 13 month, dapat tinabi mo yung kita mo ng mga beer months. Kasi pag inubos mo yan, at inubos mo, pati pinagmayabag mo, na marami kang benta, o marami kang pera noong Disyembre, ngayon nga ka. Diba? Naniniwala kasi ako mga salon owner. Responsibilidad mo yan bilang may-ari. Na maayos yung takbo, o yung ikot, o yung mga bayarin, imabayaran. Kasi kailangan natin yan na maayos na pangalan, maayos yung pag-iisip mo, hindi ka stress kasi marami pa tayong problemang kakaharapin. No? Kaya kung isa kang seryosong salon owner na merong pangarap sa iyong salon business, samahan niyo ako. Meron pala tayong grupo, no? Salon Business Owners PH, pasok ka dyan kung gusto mong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, gusto mong magbigay ng idea, gusto mong mag-comment, gusto mong magtanong, tulong-tulong tayo dyan. At aayusin natin yung problema sa mga tauhan natin na mga masasakit sa ulo, problema sa mga laging late, laging absent, biglang nag-resign, biglang lumayas, mga nagnanakaw, aayusin natin yan sa ating grupo. At alam ko, napaka-stress ng pagbi-business, no? Lalo na sa salon industry. Pero lagi niyong tatandaan, hindi ka man nakakuha ng permit ngayon, na-delay ka man, naghanap ka man ng mautangan, at wala din nagpautang sa'yo, ito lang masasabi ko, lagi ko tong sinasabi na, hanapin nyo yung positive side ng buhay. Positive side ng pagnenegosyo. Wala kang pangkuha ng permit ngayon kasi ginastos mo, kunin mo yung aral na yan, na by next year, next December, meron ka ng itabing pondo, itabing pera para panggastos mo ngayong January. Meron ka ng aral makuha dyan, lumayas yung tao mo. Ngayon, may aral ka na, may technique ka na dapat pala may backup akong mga biodata. O, di ba? Hanapin nyo ang positive side ng buhay at tingnan nyo ang mga positibong bagay. At yan lang, galingan pa natin mga salon owner at trabaho-trabaho. Stay positive, trabaho-trabaho tayo. At syempre, galingan natin. Bye-bye!